Ang taong nananalangin mahulog man sa bangin, sa Diyos pa rin nakatingin. Amen? So, yun. Hindi yun yung message natin. Okay, part 2 ng Dare to Go Beyond. So, yun po, pag-usapan natin yung extra mile na part 2 sa isang kwento, sa napakagandang kwento na kapag binasa mo talagang, actually, it's ano din siya, napakatindi din niya sa message about prayer. Pero hindi tayo mag-focus doon kasi gusto natin maibigay ngayong gabing ito din yung about doon sa extra mile. In Genesis chapter 24, merong napakagandang kwento. Ang buhay ni Rebecca at yung servant ni Abraham. Sumpo natin ang ating mga Bible in Genesis chapter 24. Yan, verses 10 or 9 up to following verses. Genesis 24, verse 9 up to following verses. Sabi po diyan, basahin ko, kaya't inilagay ng alipin ang kanyang mga kamay sa pagitan ng hita ng amo niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Naghanda ng 10 kamelyo ang alipin matapos nilang kargahan ng maraming pangregalo. Naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirahan ni Nahor. Verse 11, pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod sa tabi ng balon. Naroong ang mga kamelyo. Sa gayong oras tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking malakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang inyong mga kamelyo. Iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon malalaman ko na tinutupad nga ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Kaya sabi ko po ito, kung sa prayer ito, napakasarap niya. Kasi habang nananalangin pa lang siya, hindi pa siya natapos manalangin, nandun na yung answered prayer. Diba? So kaya ang ganda niya. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa bukal, lumusong siya sa bukal, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang mga alipin at sinabi, maaari bang makiinom? Aba, opo, sagot ng babae at inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, papainumin ko rin po ang inyong mga kamelyo. Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng mga kamelyo. Tahimik na nagmamasid ang alipin at iniisip kung iyon na nga ang tugon ni Yahweh sa kanyang dalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang hikaw at 2 porselas na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos ito'y tinanong niya, kanino kang anak? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi? Sumagot ang babae, ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po maluwag po sa amin at maraming pagkain. Pati sa inyong mga hayop. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 41, yung pong ating key verse last Sunday. If anyone forces you na dalhin yung kanyang daladala, ay for a 1 mile, do it for 2 miles. Sabi po ni Jesus sa kanila. Ibig sabihin, pinapakita ni Jesus yung pagkakaiba dapat ng mga sumusunod sa Kanya at nakakakilala sa Kanya, sa mga hindi. Kasi ang sinabi sa mga following verses, kung ipapanalangin nyo lamang, kung pagpapalain nyo lamang yung nagpapala sa inyo, anong pinagkaiba nyo sa iba? Yan din naman ay ginagawa ng mga pagan, ng mga hentil. Ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon dito yung dapat merong pagkakaiba.
Kasi same na ginagawa yan ng lahat. Even ng mga non-Christians ay ginagawa yan. So kung same lang kayo ng ginagawa, sabi ni Jesus, anong pinagkaiba? So kaya dapat, yun yung first mile. The first mile is doing the things na required. But the second mile, yung extra mile, yun ay ginagawa natin upang mag-shine ang Panginoon sa buhay natin. So the first mile, they own us. Ibig sabihin, kung baga sa trabaho, yung 8 hours mo ay parehas lang kayong pumapasok ng 8 hours nang hindi mananampalataya. Anong pinagkaiba ng 8 hours mo sa 8 hours niya? Usapang quality. Gawin mo yung makabuluhan. Kasi kung parehas lang kayo ng 8 hours na pumapasok, and then same lang kayo ng paglabas, kasi kung titignan natin sa usapang mundo, ang tawag doon kapag nag-take ng extra time, tawag doon overtime. OT, may sahod. Pero sa usapang spiritual, kapag nag-take ka more than, kasi ibig sabihin, ginagawa mo yung work mo, and then ginagalingan mo pa. Quality yung ginagawa mo, tawag doon extra mile. Amen po ba doon? So, yung pag-uusapan natin ngayon itong babaeng ito, tsaka yung servant ni Abraham. Kung titingnan mo yung chapter 24, kasi sa panahon nila Abraham, ang ama ang siyang bahalang maghanap ng mapapangasawa ng anak. Kaya itong si Abraham, matanda na, malapit na siyang mamatay. Actually dito, kaya inutusan niya yung kanyang servant, para hanapin yung magiging kabiyak, magiging asawa ni Isaac. Ganon katiwala itong si Abraham sa kanyang servant. Napagkakatiwalaan. Biruin mo, hindi basta-basta yung pinagkatiwala ni Abraham dun sa kanyang servant. Ang usapan dito, yung future ni Isaac. Servant na pinagkatiwalaan ng future ng isang napakayamang tao. That time, si Abraham hindi siya basta-basta. Napakayamang tao. So ano nga ba yung pag-uusapan natin na another na part 2 ng ating go, the extra mile? So ito po siya. Itong si Rebecca, para makuha natin ulit yung kwento, so pumunta doon ngayon, inutusan ni Abraham yung kanyang servant, so pumunta ngayon, sumunod itong kanyang servant, naghanap siya. Pumunta siya sa lugar na kung saan ay nandoon yung mga pamilya, kamag-anak nila Abraham. Pagdating niya doon, matalino. Ginagamit niya yung wisdom. Kaya nga po sinabi ko kanina, doing your work, that's the first mile. Pero kapag ginamitan mo na yun ng wisdom, ginalingan mo, extra mile na yun. Kasi biruin mo, alam niya kung saan pupunta. Pumunta siya sa isang lugar na alam niya na yung mga babaeng dalaga, bumababa every dapit hapon. Ibig sabihin, malapit ng gumabi, bumababa ngayon ang mga dalaga doon sa bundok, bababa sila doon sa balon, kukuha ng maiinom. Wisdom. Diba? So, hindi siya napagod, nagantay lang siya doon. Pagod na sa biyahe, nagantay siya doon. Tapos yung mga kamelyo, nilagay niya doon sa tabi ng balon. And then, nanalangin siya. Nung nanalangin siya, dumating si Rebecca. Pero mo sa dinami-dami ng babae na dapat dumating ng unang-una, si Rebecca pa. Nasagot ka agad doon sa prayer nitong servant. Nung nandun siya, kinausap niya, pinainom siya. Ano yung extra mile na ginawa ng babae? Sabi niya sa kanyang prayer, nung servant, Lord, give me a success today. Yan yung prayer na masarap na prayer every morning. Lord, give me a success today. So nanalangin siya, and then nagbigay siya ng sign. Yung sign ng servant, no, sabi niya, Lord, ihingi ako ng inumin doon sa babaeng makakausap ko, and then kapag sinabi niyang, paiinumin ko din po pati yung inyong mga kamelyo, sabi niya, yun na yung answer sa prayer ko. And then ganun nga yung nangyari. Ano yung nangyari? Ganun nga, nung dumating si Rebecca, pinainom niya yung servant, then sabi niya, hayaan niyo pong painumin ko din yung inyong mga kamelyo.
First thing na pwede po nating makita dito po sa part 2 ng extra mile, obedience is the first mile, but doing and giving your best is the extra mile. Obedience is the first mile. Of course, ang obedience natin, sinusunod natin yung protocol, sinusunod natin ang ating mga boss sa trabaho, sinusunod natin yung ating mga magulang, sinusunod natin ang lahat dito sa mundo na ginagawa din ng iba. Nagkakatalo dun sa quality ng ginagawa. First mile is the obedience, nag-uobey ka, pero doing and giving your best is the extra mile. Itong servant na to, ganun ang ginawa niya. Hindi lang siya nag-obey sa kanyang boss na si Abraham, but binigay niya yung pinaka-best niya. Amen? Binigay niya yung pinaka-best niya kasi hindi lang siya sumunod na pumunta siya doon tapos naghanap-hanap siya. No. Binigay niya yung best niya. And then, ang pangalan, actually, hindi siya pinangalanan dito, pero ito po si Eliezer. Servant ni Abraham. Ang Eliezer, sa Hebrew word, ang kahulugan niya ay help of my God. The help of my God. Ibig sabihin, tama, mahirap minsan na sumunod. Mahirap minsan gumawa ng extra mile. Lalong-lalo na sa mundo nating ginagawa. Pero, katulad ng pangalan ni Eliezer, ibig sabihin is help of my God, magagawa natin. With our own, hindi natin kaya, pero sa tulong at grasya ng Panginoon, nakakaya natin. Kasi every time na gusto nating mapapurihan ng Panginoon, sinusuplayan ka ng lakas ng Panginoon. Sinusuplayan ka kasi gusto mong mag-take ng effort, gusto mong magbigay ng effort, sinusuplayan ka ng Panginoon. And then we cannot walk the extra mile. Then sabi niya, we cannot walk the extra mile until, sabi na, until na hindi natin ginagawa yung first mile. Napakaganda nito. Hindi mo pwedeng gawin yung extra mile kung hindi mo muna gagawin yung first mile. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng mapapurihan ng Panginoon kung hindi mo sinusunod yung first mile, kung hindi ka nag-uubay sa ating mga boss, sa ating mga magulang. Kapag inutusan ka ng magulang mo bilang kabataan, ikaw gusto mo mapapurihan ng Panginoon, pero yung simpleng utos ni nanay, ni tatay, hindi mo kayang gawin, paano ka pagagawa ng extra mile? Yung simpleng ginagawa mo sa church, hindi mo magawa, paano ka pagagawa ng extra mile? Hindi ka pwedeng mag-shortcut. Dapat matuwa sa iyo yung mga tao, matuwa yung iba, and then matutuwa ang Panginoon kasi dun sa ginagawa natin. Amen? So, we cannot, sabi na hindi natin magagawa yung extra mile kung hindi natin ginagawa yung first mile. Ang galing ng servant na to. Kasi, alam niyo po ba na kapag napagkakatiwalaan tayo talaga, ang Diyos ang mag-aangat sa atin. Biruin mo, servant, ipinagkatiwala. Actually, kapag sinabing Isaac, ito yung susunod na henerasyon. Future. Pinag-uusapan dito, future. Pero ipinagkatiwala sa katulong sa servant. Ibig sabihin, ganun katindi itong servant na napagkakatiwalaan. Napagkakatiwalaan ba tayo ng ating mga bosses dito sa mundo? Binibigay ba natin yung ating best? Binibigay ba natin yung something na extra mile para mapapurihan ng ating Panginoon? Pero kailangan tignan din natin yung ating motibo. Ito, madalas ko ito sila, watch out for your motive. Kasi baka naman ginagawa mo yung bagay na yan para lamang may makuha. Hayaan mo ang Panginoon ang magsukli ng ginagawa mo. Ang Diyos ang magsukli. Kasi halimbawa ginagawa mo yung extra mile mo, and then hindi ka napapansin, hindi ka pinapansin, hindi ka inaangat, hindi ka binibigyan ng acknowledgement ng iba. Kung ikaw ay after dun sa reward,
hindi ka tutuloy na gumawa ng extra mile. But if you are doing your extra mile upang mapapurihan ng Panginoon, upang matuwa ang Panginoon, kahit hindi ka i-acknowledge ng iba, gagawin mo at ibibigay mo yung best mo. Amen po ba doon? Hindi ka man nila nakikita, pero alam mo na meron kang boss ng mga bosses. Yun yung ating boss. Boss yung dito, pero yung boss ng mga boss, siya yun. Amen po ba doon? So pangalawa, said na your extra mile might be the answer to anyone's prayer. Your extra mile might be an answer to anyone's request, prayer, or dream. Yung gagawin mong extra mile might be, baka yan pala yung answer dun sa hinihingi, hinahanap ng iba. Ano yung prayer request ng servant? Lord, bigyan mo ako ng ganito, ganto, ganto, ganto. At ano yung ginawa ni Rebecca? Yung ginawa ni Rebecca, heto yung ginawa niya. Yung kung ano yung siya yung naging answer dun sa prayer. Bakit naging answer yung si Rebecca? Kasi gumawa siya ng extra mile. Yung ginawa ng extra mile, yun ang naging answer dun sa prayer request ng servant. Baka merong tao diyan na hingi ng hingi sa Panginoon or merong nilolonging, merong hinahanap, merong gusto. And then, kapag ginawan mo ng extra mile, yun pala yung hinahanap niya. Meron tayong ngayong mga kababayan na nangangailangan ng ating mga extra mile. I hope and pray na tayo kahit papano ay nakakatulong tayo. Sa kumpanya namin, meron kaming ginagawa na tumutulong doon. Baka yung sinasabi ko dito, at least kung wala man tayong may abot na mga something na mga material, kahit yung prayer mo lang, napaka-importante. Ang problema, prayer na nga lang, hindi mo pa nagagawa. Ano ngayon yung pinagkaiba natin sa mga hentil? Sa mga sinasabi ni Jesus. Even sila, buti pa sila, ginagawa, tayo. Sabi ni Jesus, kung merong nangangailangan, ibigay mo. Sabi niya sa Matthew chapter 5. Pero kailangan meron tayong wisdom. Kaya nga po yung sinasabi ko, dapat merong wisdom. For example, merong nangihingi sa'yo. Huwag kang bigay ng bigay. Kasi might be, pwede kasing yung extra mile mo, pwedeng makabuti sa iba, pwede ding makasama sa iba kung hindi mo ginamitan ng wisdom. Papaano ka magkaka-wisdom? Every morning pa lang kasi, unahan mo na ang Panginoon sa prayer. Tignan mo yung servant, ano yung ginawa niya? Nanalangin, lumuhod, humingi ng wisdom sa Panginoon. Inuna niya yung prayer. Inuna niya yung humingi sa Panginoon ng sign. Kaya every morning kapag humingi ka na ng sign sa Panginoon, tinutuwid niya yung buong araw mo. Kasi might be, yung ibibigay mo dyan sa iba, for example, merong nanlilimos. So ikaw ngayon, dahil gusto mong gumawa ng extra mile, gusto mong mapapurihan ng Panginoon, gusto mong mag-shine ng glory ng Panginoon sa iyo, so binigyan mo siya ngayon. So itong taong pala ito, ikakapahamak niya yung bagay na yun kasi binigay mo sa maling tao. Ginawa mo yung extra mile mo sa maling tao. Kaya nga po, kailangan pa rin ng wisdom. Huwag sige, gang. Nakukuha po ba natin? Hindi sa lahat ng bagay ginagawa yung extra mile. Dapat meron ding kasamang wisdom. So yung extra mile ng babae ito, actually hindi siya biro-biro. Hindi siya joke-joke kasi ang mga babae kapag magdadapit hapon na, bababa sila sa mga bundok, pupunta sila sa mga iigib. Hindi siya yung karaniwan na ngayon na iigib lang kung saan sila, mga malalayong lugar to. Tapos iaakyat nila ulit yung kanilang banga. Gumawa ng effort, and then ngayon itong servant ni Abraham, humingi siya ngayon ng inumin. Tingnan mo tong babae to, napakabait niya. Pwede niyang sabihin sa servant na yun na, nandiyan ka na nga sa banga, di ka pa kumuha ng inumin mo. Tama ba? Nanding ka pa, ganyan ka pa minom. Minsan makanyang tao, may putang ba, may pagkikaya mo ito.
Kalapit mo na mo, pinemepa ko na. Utos mo ko pa. Kailangan maging maingat tayo ngayon. Utos mo ko, taluanay ka. Agyo mo naman. Pero itong babae itong si Rebecca talaga maayos yung puso. Kaya naman pinagpala siya ng Panginoon. Ang ginawa ng babaeng ito, nung pagkatapos niyang pinuno yung banga niya, nung humingi ng inumin tong servant, pinainom niya. Pagkatapos niyang pininom, sabi niya ngayon, hayaan niyo pong painumin ko din yung inyong mga kamelyo. Ilan yung kamelyo? 10. Hindi biro-biro yung ginawa ng babae. Yung painumin mo yung tao, okay na yon. Pero yung painumin mo pati yung mga alaga niya, aba, sobrang extra mile na yon. Pero yung extra mile na ginawa niya, yun yung nag-lead sa kanya para ma-bless siya. Kasi ang isang kamelyo, umiinom yan ng 20 to 30 gallons bawat isa. Kung 10 yun, 20 or 30 times 10, ilan yun? Ang dami nun. Siya mo nebalo, ang dami nun. Ang dami nun. 10 kamelyo pa inumin. Sanang kambing larin eh. Kamelyo. Detang pa kanyang desapakan mo kang detang getang gulot. Puro lang danong. 20 to 30 gallons per camel. Sabi po ng isang ng komentary na binasa ko, at least nag-alat si Rebecca doon ng at least 2 to 3 hours. Na walang tigil. Sakluya, tapos mulay, kabit niya karatang pinumandarang camel. Montana naman, sakluya naman. At hindi, poso, gripo. Kumukuha pa yan sumasalok pa sila dun sa well. Kaya yung ginawa niyang extra mile, hindi joke-joke. 10 kamelyo, papainumin mo. Hindi yon basta-basta. Amen po ba? Amen. So, yun yung ginawa niyang extra mile. Yung extra mile ni Rebecca, yun yung naging answer sa prayer nung servant. First, sabi diyan, obedience is the first mile, but doing and giving your best is the extra mile. Pangalawa, your extra mile might be the answer for someone's prayer. Ang daming nananalangin tao diyan, baka ikaw pala yung kasagutan sa kanyang panalangin. Baka ikaw pala, sa'yo pala manggagaling yung kasagutan sa prayer ng iba. Ngayon, ang daming nananalangin ng tulong. Pangatlo at panghuli, panghuli na, pagkipalay yun po itang pansin. Parimlayo na itang danu. Yung pangatlo, sabi diyan, your extra mile might lead you onto extraordinary blessing. Yung extra mile natin, pwede tayong i-lead niyan doon sa extraordinary blessing. Doing the normal things won't you bring anywhere. Yung ginagawa mong mga normal na bagay lang, hindi kanyan dadalhin sa isang lugar. Kailangan mong mag-take ng extra. Normal things, normal lang naman bang ginagawa natin. Gusto mong ma-promote, gusto mong lumago yung business mo, gusto mong gumanda yung relasyon nyo, mag-take ka ng extra mile. Yung normal things na ginagawa natin, hindi ka yan ililid kahit saan. Only extra mile. Yan yung maglilid sa atin. Yung mag-add ka lang ng at least 10 minutes to 30 minutes sa prayer mo, iba yung magagawa niya sa buhay mo. Pastor, makanano kung mag-add? Zero balance ko nga. Kaya nga po sabi kanina, yung kailangan gawin mo muna yung first mile bago mo magawa yung
extra smile. Yung first mile, sumusunod tayo sa protocol. Yung second mile, yung extra mile, ay sinusunod din natin yung kagustuhan ng Panginoon. Yung mag-attend ka, extra mile yan. Sa ating mga nagtatrabaho, kapag nakarating ka dito ng Thursday, ibig sabihin gumawa ka ng extra mile. Hindi biro-biro. Yung nagtrabaho ka na maghapon and then makaka-attend ka pa ng Thursday ng gawain. Ibig sabihin gumawa ka ng extra mile. Ngayon, kung ayaw mong gumawa ng extra mile, doon ka na lang sa bahay magpahinga. At ang pinaka-worst dito, wala ka namang trabaho, nandun ka sa bahay, pero hindi ka nag-a-attend. Yan ang masama. And then, humihingi ka sa Panginoon ng extra blessing. Tandaan po natin na ang Diyos, hindi siya nagpapabaya. Amen doon. Pero tandaan din po natin na ang Diyos natin na sinasamba, hindi siya, anong tawag doon, yung ea consentidur. Muna nga gagawin itang best mo, tapos i-bless na ka pang Lord. No way. Though ang Lord is graceful, pero tandaan natin, yung gumagawa ng mga extra mile, yun ang mga pinagpapala ng Panginoon. Kasama ka doon. Kasi nakarating ka. Pagod na yung katawan mo, pero dahil gusto mong sumamba sa Panginoon, nakarating ka dito, ang tawag doon, extra mile. Pero ikaw ngayon na nandyan lang sa bahay mo, na nakahiga abang nanonood ng live streaming, abang sarap ng buhay mo, kapatid. Kung wala ka namang ginagawa, then humingi ka ng extra blessing sa Panginoon, mahiya ka sa Panginoon. Anong nangyari sa babaeng ito kay Rebecca? Nung ginawa niya ng extra mile yung servant, una pa lang, pinagpala na siya ng servant. Anong ginawa ng servant? Binigyan siya ng mga ginto. Unang patikim pa lang yun ng pagpapala. Doon hindi tayo after sa pagpapala. Pero kapag nakita ng Panginoon yung extra mile natin, yung extra effort natin, binubuhos ng Panginoon yung kanyang pagpapala. Diba? Kasi sabi ng Malakay chapter 3, verse 10, sabi niya, subukan niyo kung hindi ko bubuksan yung floodgate, yung mga durungawan sa lupa, dun sa langit, at ibubuhos sa inyo. Usapang tithes. Giving your tithes is the first mile. But giving more than your tithes is extra mile. Kasi given yun, required. Required. Amen? Yung tithes ay sinabi ng law, pero kapag ginawa mo yung more than doon, kakaiba yun. Sabi ni Mrs., sabi niya, ba't hindi mo sinabi ito nung nag-preach ka? Yung word na self-fulfilling and then yung self-rewarding, sabi ko, ano bang pinagkaiba nun? Sabi niya, i-research mo. Then sa pag-research ko, ang ganda nga naman niya. Yung self-fulfilling, for example, gusto mong tumakbo at least ng 10 miles. So, tumakbo ka, pagod na pagod ka, narating mo yung 10 miles ngayon. So, self-fulfilling yun. Pero meron ka pang ginawa, ating ko pang sikan, may lakas pa ako. 2 miles pa, tumakbo ka pa ng 2 miles, ang tawag doon, self-rewarding. Ibig sabihin na, fulfill ka na, pero yung self-rewarding, yung hindi ka lang tuwang-tuwa, talagang meron pang nangyaring kakaiba sa'yo. Yun yung tinatawag na self-rewarding. Ibig sabihin, for example, dahil sa 10 miles na yun, kasi yun ang target mo, so pumayat ka ngayon ng 1 kilo, 10 miles, 1 kilo. So, pumayat ka ngayon ng 1 kilo, and then, dahil gusto mo pa eh. Kasi alam niyo po ba yung mga nagbabike, yung mga cyclista? Yung mga cyclista, for example, meron silang usapan. Punta tayo sa ganitong lugar. Yun yung target na destinasyon nila. And then kapag nandun na sila, nakarating na nila, tuwang-tuwa sila. Do merong kapaguran, yung napakalayo, pero kapag nandun sila, self-fulfilling. Pero kapag nandun na sila, dahil masaya na silang ginagawa nila yon, ngayon, pag-uusapan nila ulit, puntahan kaya natin ulit to. And then narating nila ulit yon, ang tawag doon, self-rewarding. Yung merong reward sa'yo.
Yung hindi ka lang sumaya, merong nangyaring kakaiba sa atin. Amen po ba? Give your extra effort. Sabi diyan, magbibigay ng extra blessing. Hindi inaasahan ni Rebecca na si ganawa niyang simpleng bagay, pagpapalain siya ng Panginoon doon. Tandaan po natin, huwag nating i-despise, maliitin, yung mga bagay na maliliit, na parang simple na ginagawa natin everyday routine. Kasi diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Yung parang, ganito na lang trabaho ko araw-araw, nakakasawa, so go with the flow na lang ako. Huwag kang mag-go with the flow, go an extra mile. Kasi araw-araw, ganito na lang, nakakasawa. Sabi po ng isang, sabi ng isang boss, naghahanap siya ng magiging supervisor sa kanyang trabaho. So, naglakay siya ng placard, sabi niya, wanted helper. So, ang daming una may pumasok, then inutusan niya, so yung mga bricks, ilagay mo doon. So, nilagay niya. Nung nakita ng boss, so, yung mga bricks, ibalik mo dito. Binalik niya. Yung mga bricks, ibalik mo doon. So, pabalik-balik yung trabaho. Nagsawa itong taong to, umalis siya, nag-quit siya. Hanggang sa 5 silang nag-quit. Hanggang dumating si Dion. Si Dion na lang. So, dumating si Dion ngayon, sabi niya, boss, ako po. So, inutusan niya, sabi niya, padalhin mo yung mga bricks doon. Dinala niya. Ibalik mo dito. Pabalik-balik, araw-araw, ganun ang trabaho niya. Sabi po ng mga nakakakita, ba't hindi ka pa mag-quit? Ba't hindi ka pa mag-resign? Niloloko ka lang ng boss na yan. Sabi po niya, hanggat ginagawa ko yung pinapagawa niya at hanggat sumasahod ako, meron akong trabaho. Hanggat sinusunod ko siya, ginagawa ko to, kahit paulit-ulit, at least, meron akong trabaho. Hindi natin pwedeng pakilaman kung ano pinapagawa ng kumpanya sa atin, basta gawin mo yung part mo. Kahit routine na yan, kahit everyday pare-pares na lang yan, nakakasawa. Basta gawin mo yan kasi pinapasahod ka naman. Magreklamo ka kung hindi ka pinapasahod. Kasi trabaho mo yun. So sabi niya mag-quit ka. So yun yung sinabi niya. And then, kinabukasan, pumunta yung boss doon. Then sabi niya, tinawag niya si Dion. Dion, sabi niya, saan may akumbi? Sabi niya, Dion, taka dito. Sabi niya, ina-hire kita ngayon as supervisor. Kasi nakita ko sa iyo na handa kang sumunod kahit anong ipagawa ko. Merong tama yan sa atin. Minsan tayo, nagsasawa tayo sa everyday na ginagawa natin, routine. Hindi man sa trabaho, pwedeng sa bahay, routine. Routine na din dapat yung parang, routine. Lagi na lang ako nagpipray. Routine. Wala namang nangyayari. Mag-antay ka. Merong perfect timing si Lord. Perfect time para i-bless ka dyan sa ginagawa mo. Huwag mong maliitin yung mga bagay na maliliit kasi dyan ka pagpapalain ng Panginoon. Never despise small things. Dyan ka pagpapalain ng Panginoon kasi ang napagkakatiwalaan sa maliit na pagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Hindi pwedeng ipagkatiwala ni Abraham sa servant niya yung napakalaking bagay na to kung hindi niya napagkatiwalaan yung servant niya sa maliit na bagay. Yung babae, everyday yan ang ginagawa niya hindi siya nagsasawa. Hanggang sa dumating yung kanyang breakthrough. Di ba? Everyday ginagawa niya yan. So dumating yung breakthrough niya ngayon, binigay niya yung kanyang best. Every time na binibigyan tayo ng open door ng Panginoon, para gumawa to make difference, go and make difference. Amen? Kapag nagbukas ang Panginoon ng pinto para gumawa ka ng mga something na kakaiba dyan, gawin mo kasi yan ang breakthrough na binibigay sa'yo ng Panginoon. At sino si Rebecca? Siya yung napangasawa ni Isaac. Sino si Isaac? Hindi niya alam na dun sa ginagawa niyang paulit-ulit na routine ng buhay niya, dun siya magpapalain. Gawin natin yung kagaya ng ginagawa ni Rebecca. Na kahit hindi hinihingi, minsan mag-take tayo ng extra mile, extra mile. Bakit? Hindi natin alam, dyan pala tayo magpapala ng Panginoon. Ano ba yung ibig sabihin ng Rebecca sa Hebrew? Hebrew word of Rebecca. Sabi dyan, tingnan natin yung Rebecca. Ibig sabihin is captivating.
Kapag ginagawa natin yung mga Rebecca sa buhay natin, ibig sabihin, kapag nagiging Rebecca tayo, nagbibigay tayo ng Rebecca, nagbibigay tayo ng extra effort sa everyday natin, na-attract yung pagpapala ng Panginoon. Sabi diyan, not for dumidikit ng pusa. Kapag ginagawa natin yung kagaya, kapag nagiging Rebecca tayo everyday sa buhay natin, nakaka-captive natin yung ibang tingin. Of course, kung sa atin ngayon, lalong-lalo na sa Pinoy, minsan makikita yan ng iba na negative. Kung sa atin, ang tawag natin dyan extra mile, sa iba, sip-sip. Kasi kapag gumagawa ka ng mga magagandang bagay, sasabihin ng iba, ay, pasip-sip yan. Misad-sad yan. Huwag kang titigil. Gawin mo yon. Hindi mo kasi yun ginagawa para sa kanila. Hindi mo yun ginagawa para sa boss mo. Ginagawa natin yun para sa ating Panginoon. Magbigay ka ng extra effort, extra mile sa iyong spiritual life. Manalangin ka. Ito pa ulit-ulit kong sinasabi. Pero natutuwa ako, nagkakatagpo kami ngayon sa prayer ng ibang mga kapatiran natin. Ang sarap manalangin kapag umaga, kapatid, sabihin ko sa'yo. At dagdagan mo, mag-take ka ng extra effort. Kasi, pastor, ang sarap talagang matulog. Pagod talaga ako. Hindi ko kayang gumising na maaga kasi may trabaho pa ako. Mag-take ka ng extra effort. Normal things yan. Normal na mapagod tayo. Normal na mapuyat tayo. Normal na minsan ayaw ng gumising ng ating katawan. Pero kapatid, mag-take ka ng extra effort, extra mile, para katagpuin mo ang Panginoon every morning. At kapag nag-take ka ng extra effort para i-meet mo ang Panginoon, hindi ka matutuyuan. Amen? Never kang matutuyuan. Kaya nga sabi ko na, mahulog ka man sa bangin, sa Diyos ka pa rin nakatingin. Mahulog ka, ano man mangyari sa'yo, kapag babad ka sa prayer, ito hindi ko pinagyayabang na babad ako sa prayer. Gusto ko lang na ang simbahang ito ay maging simbahan na nananalangin. Kasi iba talaga ang nagagawa ng panalangin. Sa mga nakaraang buwan, tumatayo ako pero sa biyaya lang talaga ng Panginoon. Pero actually, nakakaranas din ako ng dryness. Pero nung nag-take ako ng extra mile, extra effort, Lord, puyat man ako, pagod man ako sa trabaho, pagod man yung katawang lupa ko, pero sisiguraduhin ko sa biyaya mo na magbibigay ako ng extra effort. Kailangan mong gumising ng alas 5 para sa trabaho mo. Mag-take ka ng extra effort, gumising ka ng 4:30 para yung 30 minutes para sa Panginoon. Unahin mo lagi ang Panginoon. Be faithful sa mga bagay na maliliit. So una, giving sabi yan, obedience is the first mile, but giving your extra effort, yung wisdom, yung best mo, tawag doon, extra mile. Pangalawa, yung extra mile natin, baka yan pala ay answer dun sa ibang panalangin ng iba. Then yung pangatlo, extra mile will lead you into something extraordinary blessing. So hindi performance basis ang tingin ng Panginoon sa blessing, pero kapag nakikita yan ng Panginoon, natutuwa siya. At hindi siya magdadalog isip na ibigay niya. Amen? Extra mile. So yan po ang pinag-usapan natin ngayong gabi. Yung grinit mo si Pastor, happy birthday. Tawag doon, first mile. Pero po tangatikang inabot kayo na something na tawag doon, extra mile. Amen? Amen? So, nung yada po balurang halo, birthday na po Pastor ngayon. Alam niyo po, itong pastor natin ay talagang
naging Rebecca siya for almost ilang years na dito sa simbahan. Talagang hindi basta-basta yung effort na ginawa. Kaya nga pinagpala tayong lahat kasi dun sa extra mile ni Pastor. Kaya marapat lamang actually na every kasi sabi na nga yung Pasko, yung birthday, once a year yan. Amen. Nag-take pa kayo ng extra mile para sa kay Pastor. Hindi naman required, di ba? Hindi naman required, pero it's a must. Joke lang. So, ayun po siya. So, para magkaroon ng distinction, pagkakaiba, ano nga ba yung ginagawa ng iba, na dapat, na pares lang ang ginagawa natin, at ano dapat yung ginagawa nating iba. Para makita, mag-shine yung glory ng Panginoon sa ating buhay. Gumawa tayo ng extra mile, extra effort, first sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating spiritual life, sa ating relasyon sa Panginoon. Tandaan po natin, doing the normal things won't bring you to somewhere. Pero yung paggawa ng extra effort, extra mile, kaya kanyang dalhin into sabi diyan, next level. Let us pray. Lord, salamat po sa simpleng mensahe na karugtong ng pinag-usapan po namin last Sunday, ay muli po kaming napagpala. Tulungan mo po kami na magbigay. Panginoon, ibigay namin, gawin namin, i-extend namin yung extra mile. Hindi po yung mga required lamang, but we will go beyond the required. Kasi even the Pharisees, Lord, ginagawa yung mga bagay na to. Even Lord, yung mga ibang tao ginagawa yung mga normal things. But Lord, we will go above, go beyond the normal things na ginagawa ng iba. So that Lord, makikita yung Kristo sa buhay namin. Every day, ang question sa buhay namin, sinong Kristo, anong klaseng Jesus yung ipinapakita namin sa iba dahil sa buhay namin. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.